Si Amy Bababel Lacson, oo. Siya yung unang-una nag-react sa lahat ng mga kaalyado ni Sara Duterte. Si Amy yung unang-unang nag-react, oo. Oo. Bakit? Kasi baka nanliligaw pa rin siya para siya yung gawing vice-presidente ni Sara Duterte, oo. Si smooth criminal to si Amy. Oo. Amy, are you okay? Are you okay? Are you okay, Ivy? Oo, yung ganun siya. Nagsalita nga to. Oo, galit na galit siya kay Ramil. Oo, guys. Oo, galit na galit siya kay Sir Ram. Galit na galit siya kay Sir Ram, guys. Oo, ewan ko kung bakit. Kung ba't siya galit na galit. But it is what it is. Galit na galit siya kay Sir Ram. Pero, okay lang naman magalit. Bahala siya sa buhay niya. Oo, bahala sa buhay niya. Ito kasi sabi niya kanina, aga-aga, yun ang unang pasabog niya kanina. Oh. Amy kay Madriaga, sinungaling ka! Oh, sinungaling daw. Sinungaling daw si Ivy, guys. Si Madriaga, oh. Alam niyo, mga kababayan, truth be told, wala pa namang basihan para sabihin na totoo yung mga sinasabi ni Ramil Madriaga. Tututuusin. 'Di ba? Ano lang naman 'yan affidavit lang naman niya 'yan. 'Di ba? Affidavit lang naman niya 'yan. So wala pa hong basihan talaga 'yan para sabihin kung 'yan ay totoo hindi kasi hindi pa siya na-challenge. Oo. Pero kung sinungaling at sinungaling din lang naman, anong tawag sa iyo, Amy? Oo. Una, sinabi mo na drug addict yung kapatid mo. O, ano ba naman kasi sinungalingan niya? Pangalawa, pinagkalat mo na may sakit ang kapatid mo. Ano ba naman kasi nungalingan yan? Di ba sinabi na nga ni Yusek Claire to si Amy, salot sa lipunan. Wait. Ayusin ko lang itong ilaw ko kasi parang... Ayun, okay na. Yan. Kasi kanina parang ang dilim Oops. Yan. Yan, para medyo may konting let there be light. Anyway, going back. So, yun na nga. Diba? Si Amy, sinabi niya na addict yung kapatid niya. Tapos, yung kasunod, may malubhang sakit yung kapatid niya. Sa sobrang sinungaling ni Bababel, umabot sa punto na tinawag na siya na salot ng lipunan ng Malacanang. Malacanang mismo Oo. At alam nyo mga kababayan, ako naniniwala na tuluyan ng tinalikuran ni President Bongbong Marcos yung kanyang kapatid. Or yung nagpapanggap niyang kapatid. Oo. Tuluyan na niyang tinalikuran yung kanyang nagpapanggap na kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niyo, hindi ako observation ko lang naman to. Hindi magiging ganyan katalas ang mga salita ni Yusek Claire kung hindi niya yan ipinaalam kay presidente. So malamang sa malamang, ipinaalam niya yan kay presidente. Mr. President, okay lang po ba na baka tamaan ng iyong kapatid? Baka masaktan ho siya, masaktan kayo, etc. etc. So, ako, mga kababayan, naniniwala ako na hindi aksidente na ganyan yung naging direksyon ng mga ng salita ngayon ng Malacanang laban kay Amy. Pero ito yung sinasabi ni Amy kanina. Nung galit na galit siya kay Sir Ram, na tinatawag niyang sinungaling. Ito. Madriaga, sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget,
Unang-una, kung meron mang nag-iintay na ano, na kwarto sa impyerno, para yun sa mga kaalyado ni Sara Duterte. Una, si Sara Duterte kasi si Chucky siya eh. Di ba si Chucky, ano yun eh, yung kwento ni Chucky, sa ano parang psycho killer yata yun na binitay, tapos yung kaluluwa niya lumipat sa Manika. Oo, yun yung ano eh, yun yung si Chucky. So, matik yun, diretso yun sa impyerno. Oo, so si Chucky, si Sara. Tapos, etong si Amy, si Annabelle. Oo, demonyo naman si Annabelle, guys. Demonyo naman yun. Oo, na sumapi rin sa, ano, sa Manika. Oo. Sure ako na yun ang diretso. Sila yung ano, kung meron mang pila sa impyerno, sila yung nasa harap. Ganon. Oo, kung meron mang nakapila sa impyerno, sila yung ano, first in line. Oo. Tapos yung mga nasa likuran nila, sila. Actually, si Digong muna. Si Digong, si Sara, si Baste, tsaka si Pulong. Yung pamilya nila. O, tapos sunod, si Amy. Tapos sunod, iba pa niya mga kaalyado. Ganun. Sila lahat. Si Bongo, sila lahat. Oo. VVIP sila. Correct, Twisha Sacred Field. VVIP sila. Oo. Very, very important person sa impyerno. Tapos, ano ba sinabi niya? Nabulol-bulol kasi. Hihintay na kwarto sa impyerno. Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget. Parang ang sagwa na painggan kay Amy na tawagin niyang kapatid si presidente, no? Parang hindi na naniniwala yung mga tao sa kanya. Di parang ang sagwa na, parang hindi na bagay, no? Dati pag tinatawag siyang kapatid, parang okay lang. Kasi parang, nakikita naman natin kasi yung concern, nakikita natin yung, ng mga tunay. Nakikita natin yung pag-aalaga, ganyan-ganyan. Pero ngayon parang hindi na kasi, so parang alanganin na sabihin. Parang alanganin na sabihin na ano na kapatid. Oo, parang hindi na pasok. Hindi na siya pasok sa banga. Oo. Tuloy natin. Wag mo na tawagin Bonget si Presidente. Alam niyo mga kababayan, alam niyo kaya niya pa ulit-ulit na tinatawag yung Bonget? Oo. Kasi mga kababayan, una, ayaw niyang i-recognize yung pagka-presidente ni PBBM. Oo. Alam niyo, eto bibigyan ko halimbawa. For example, nung presidente si Rodrigo Duterte, kailan nyo naringgan yung mga anak niya na tinawag siyang daddy or tatay in public? Ako ano man yung tawag nilang term of endearment nila ng pamilya nila. Di ba wala? Pag ini-interview si Sara noon, lagi sila sabi si President Duterte, ganto-ganto ang plano niya, bla 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 bla. Yun. Kasi ano yun eh, respeto kasi yun sa opisina. Oo. Si Sara, hindi tinatawag na tinatawag sa kanya ni Digong, Mayor, si Mayor Sara, ito, ganyan. Kasi nga, respeto kasi yun sa opisina. Respeto na yun sa bagong trabaho mo, ng kapatid mo. Oo. Irespeto mo yun, kasi presidente na siya ng Pilipinas. Hindi mo na siya kapatid ngayon in public. Dapat pag ina-address mo siya, you address him by his formal title. President Bongbong Marcos or si Mr. President, pwede rin. Oo, kaya alam niyo mga kababayan, yung kapag tinatawag niyang Bonget, parang ang sakit sa tenga. Oo, kasi kitang-kita mo yung pambabastos niya sa kapatid niya. Oo, kasi siguro kasi baka gusto niya siya yung tawaging President Marcos. Kaso hindi. No. Wala, senador ka lang. Kasi pwede naman niyang sabihin, ako na senador at kapatid ni President Bongbong Marcos. Pwede naman, di ba? Pwede naman ganun eh. Pero ang sinabi niya, ako na senador, yung title niya, at kapatid ni Bonget. Ay, ano yun? In-address mo yung sarili mo sa iyong titulo tapos yung kapatid mo na presidente, hindi.
Inggit yan. Oo. Kinakain ng inggit itong si Bababel. Oo, inggit yan, inggit. Tuloy natin. na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Nangyari. Inuulit ko, Eto si Amy tsaka si Sarah, nakascript na nga ang sasabihin nyo. Babasahin nyo na lang, hindi nyo pa maayos. Ano ba naman tipaklong tong mga to? Babasahin nyo na lang eh. Hindi na nga yan impromptu. Hindi yung katulad ng ginagawa namin dito. Impromptu. Wala kaming script. Babasahin nyo na lang. Hindi nyo pa magawa na maayos. Kayo talagang dalawa ni Sara Duterte. Pareho kayong bobo. Talaga. No joke. No joke. Babasahin na lang. Bobo pa. Diyos ko. sinungaling ka, Madriaga, at hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo Ito kasi Madriaga nga kahapon, 'di ba? Hindi siya nagre-refer doon sa kanyang sa kanyang affidavit. Kanina may napanood akong interview ng abogado niya. Sabi ng abogado niya natatakot daw siya kahapon kasi hindi raw tumitingin sa affidavit itong si Madriaga. Baka raw mapulaan siya, baka raw masita dahil yung kanyang baka mag-iba yung sinasabi sa testimonya niya. Kaso hindi eh. Wala nag-iba eh. Wala nag-correct sa kanya. Wala nagtama sa kanya. Ibig sabihin, consistent, malinaw sa kanya yung kanyang binabasa. Or malinaw sa kanya yung mga sequence of events. Oo. Most probably, yung kasi yung totoo. Mm-hmm. Di ba? Ito, babasahin na lang. Di pa magawa ng ayos eh. ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Isasalaysay ko ang mga pangyayari noong 2021, ang tunay na pagbuo ng unit team. Maraming nagtatanong, maraming naghahaka-haka, higit sa lahat, may nagsisinungaling dyan sa Kongreso. Ay, sorry. So, unang-una, no such thing as yung mga term, ano ba yan? Paghahati ng term, ano ba yun? Sinabi na meron daw alyansa and magte-term sharing. Nako, talaga naman kasinungalingan yan. Okay, na next slide na tayo. Ako maniniwala ako na wala talagang term sharing. Maniniwala ako na wala talagang term sharing. Pero, hindi pwedeng sabihin ni Amy Marcos na sinungaling si Madriaga kasi wala siya nung nag-usap sila ni Rodrigo Duterte. Oo. Malay ba natin kung yun ang sinabi ni Rodrigo Duterte dito kay Ramil Madriaga? Di ba? Take note mga babayan, kung babasahin nyo kanyang affidavit or kung nainig po kayo kahapon, binanggit niya na in a conversation sa isang kwentuhan kasama si President Rodrigo Roa Duterte or si former President Rodrigo Roa Duterte, sinabi sa kanya ni Rodrigo Duterte mismo na meron daw agreement na bababa si Bongbong Marcos sa 2025. Okay? So mga kababayan, I'm pretty sure na walang sinabing term sharing doon. Pero the idea of term sharing is there. So, hindi naman natin alam kung ano yung sinabi ni Madriaga kay Rodrigo Duterte. At wala si Amy doon. Wala si Amy doon sa conversation na yon kasi nangyari yon bago bumaba si Rodrigo Duterte. Di ba? Nung panahon doon kasi ng November, kinausap siya tungkol sa pagbuo ng VP SPG. Kailan lang ba nagkaroon ng VP SPG? If I'm not mistaken, sometime in June 2022. Wait lang ha. Kailan ba nag-start yan? June 26, 2022. Officially, nagkaroon ng Vice Presidential Security and Protection Group.
So, hindi ho natin alam kung anong usapan na nangyari leading to that. Oo. Basta ang sigurado natin, may nag-usap si Rodrigo Duterte at nag-uusap itong si Ramil Madriaga, kinonsulta siya kung ano ang kanyang gagawin para tulungan yung anak niya kasi nanalong vice presidente. Oh, ayun. Or siguro, kasi tumakbo ang vice presidente. So, paano niya matutulungan? Ang sabi, magtayo daw ng VP SPG na hiwalay sa sa Presidential Security Group. Yun lang naman yun. Ngayon, nangyari yun, yung kwentuhan daw ng term sharing, mga kababayan, if I'm not mistaken, sometime, it was, walang specific date pero it is part of the November something-something conversation. Andun ba si Amy sa kwentuhan na yun? We don't know. Malamang wala. Malamang wala. Tuloy natin. Oops. Tuloy natin to. Ang unang pagtitipon at pag-uusap tungkol sa Vice Presidency noong May 29, 2 days before the birthday of our VP then. Nag-lunch date kami sa Primus Bistro sa Davao. Naalala ko pa kasi bago eh. Tapos, first time na nag-usap ng matagal-tagal si Bongbong at si Inday Sara. Tapos nag-greet kami at syempre nagpahaging kami na kung maari si Bongbong na ang maging VP ni Inday Sara. Okay. Kasi alam naman natin, namamayagpag sa lahat ng survey si VP noon, Mayor Inday siya, bilang presidential bet. Ika nga, walk-over Take note, sana. Take note of this. Kasi nakaupo pa yung tatay niya at napaka-popular niya mismo. Ngunit nung August 5, maaalala ninyo, sinabi ng PDP Laban, ine-endorso si Bongo and Rodrigo Duterte as VP. Yun ang official statement. Pero ang walang siyang Madriaga na yan, ang sabi a few months before November 21, nakumbinsi ni Bongbong si PRRD na si Inday ang maging VP sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan ang pinagsasabi niyan. Maliwanag na ang PDP may sariling lakad, may sariling mga kandidato, hinding-hindi si Bongbong. Oh, ang labo nung kwento ni Sara Duterte, ni Amy, di ba? Ang labo ng kwento ni Amy. Kailan ba naging vice-presidente ng PDP si Bongbong Marcos? Di ba hindi? Never naman wala namang conversation yun na magiging VP ng Partido Demokratiko ng Pilipinas. Si Bongbong Marcos. Walang ganon. Ang VP, si Digong. Ang usapan noon, ang gusto ni Digong, tumakbo si Sara na magpresidente. Ayaw ni Sara. Allegedly, ayaw niya. Oo. Pero ang tunay na kwento pala, nagpa-survey sa House of Representatives, walang numero si Sara Duterte. Walang numero si Sara Duterte. PFP ba yung sinabi? PDP ang dinig ko eh. So, ang nangyari, ang gusto ngayon ni Digong, tumakbo si Sara na Vice President ni Bongo. Yun yung sabi. And then, ayaw ni Sara kasi magkagalit nga sila ni Bongo. Okay. Ngayon, mga kababayan, si PBBM, tumakbo siya na presidente, nag-file siya ng COC, and then, for president. Nag-file siya ng COC for president. Ngayon, mga kababayan, kung papansinin niyo yung kwento, yung kwento ni Baba Bel, taliwas sa nangyari sa history. Diba? Kinukumbinsi daw nila si BBM na tumakbong vice-presidente kay Sara Duterte. Kasi namamayagpag daw sa survey. Bakit siya nag-file ng COC na presidente?
Kung kinukulit nyo pala siya na siya ang magbibisi. Not only that, si PBBM nag-file siya before the deadline. October pa lang nag-file na siya pagka-presidente. Si Sara ang huli. Siya ang huling-huli na nagpakita ng interes sa tatakbo for national. Oo. Sometime in November. Di ba ilang beses yung pang pinuntahan sa Davao? Si Sara Duterte? So malabo yung kwento ni Amy. Malabo. Feeling ko maski siya nalilito siya sa kwento niya. But again, mga kababayan, the point is, wala rin naman siya sa conversation ni Ramil Madriaga at ni Rodrigo Duterte. So, paano niya ma-verify or paano niya mako-corroborate or paano siya makakapagbigay ng testimonya tungkol dun sa conversation ni Rodrigo Duterte at ni Ramil Madriaga kung wala siya dun? Kasi may nakita akong yung extended version nito, parang 1 oras yata. Hindi ko na sinama. Yung extended version nito, sinabi pa ni Amy, wala ka sa GC namin, gumaganon. Wala ka sa GC namin. Wala ka rin naman sa kwentuhan nila ni Digong. Malay natin, iba ang kinwento ni Digong. Alam naman natin, sinungaling yung matandang yun. Alam naman natin, mayabang yung sinungaling na matanda na yun. Oh. Malay natin, mga kababayan, iba ang kwento niya. Di ba? Pwede naman yun eh. Mayabang nga kasi si Digong. So kung ang ending dito, mga kababayan, sa allegation na ito ni Amy na sinungaling si Ramil Madriaga, it will end as a he said, she said situation. Oo. Sa Tagalog, kwento mo yan, ikaw bida, ganun. Yan yun. Yun. Kwento mo yan, edi ikaw ang bida, ganyan ang mangyayari. Oo. Pero, totoo ba na nagsisinungaling lamang itong si Ramil Madriaga? Kasi alam nyo, bakit sa ipananaw ng mga nagre-reklamo laban kay Sara Duterte, nagpapa-impeach sa kanya, mabigat yung kanyang mga sinabi tulad nito ni Attorney Ligutan. The third set of complainants, yung mga complainants po, yung Sabalya et al., yung reaction po, yung mga complainants ay natutuwa sa naging salaysay ni Ramil Madriaga. Nakasaad po sa supplemental affidavit. Isa pong surpresa, isa pong surprise sa publiko yung pagsisiwalat ni Ramil Madriaga as to yung mga nilalaman ng supplemental affidavit ni Ramil Madriaga. Siguro yung tanong, no, kasi nasabi na ng Vice President, and it was under oath, na hindi niya kilala personal, tsaka or professional si Ramil Madriaga. You know, as a lawyer, ako'y na-surprise eh. Sabi ko parang napaka-bold yung naging strategy ng kampo ng Vice President to deny yung personal tsaka professional relationship niya with Ramil Madriaga. So I was a bit surprised. Sabi ko, ang tapang ng naging strategy ng depensa na i-deny under oath sa perjury complaint na hindi man lang niya kakilala, wala man lang professional or personal relationship yung dalawa. Pero I think hindi lang ito isang opinion na based lang sa naging testimony ni Ramil Madriaga, parang sumabog po sa mukha ng depensa. Correct. Sumabog sa mukha ng depensa. Tinatawag po natin na it blew up in their faces yung naging strategy ng depensa na i-deny yung personal at professional relationship ng Vice President sa ni Ramil Madriaga. Siguro po the question is now this. Apparently, it's obvious between the Vice President, Sara Zimmerman Duterte, at si Ramil Madriaga, somebody is lying. Between the two, may nagsisinungaling. Pero definitely, sa dalawa po, hindi po si Ramil Madriaga yung nagsisinungaling. I repeat, sumabog po sa mukha ng depensa yung naging bold strategy nila to deny under oath yung professional at personal relationship ng dalawa. Sumabog po big time sa mukha ng depensa. It will be very hard for the defense
to recover from this event in the House of Representatives Committee on Justice. Uulitin ko po, napakaklaro, categorical, absolute po yung depensa ng Vice President nakasaad po sa perjury complaint niya. Hindi niya kilala personal or professional si Ramil Madriaga. Isang bagay po na I think lahat po ng nakikinig o yung mga nagsubaybay sa naging testimonya ni Ramil Madriaga, alam po natin hindi po nagsisinungaling yung tao. Ang hirap po magsinungaling ng ilang oras. Ang hirap po magsinungaling ng isang oras. So, between the Vice President at Ramil Madriaga, definitely, it is not Ramil Madriaga who is telling a lie. At saka mga kababayan, mahirap magsinungaling ng hindi lang mahirap magsinungaling ng sa mahabang oras. Oo. Mahirap magsinungaling ng hindi bumabaliktad ang kwento mo. Kasi hindi lang naman isang tao nagtatanong. Marami. Marami. At si Montreal Canfield, siya, Attorney Ligutan. Abogado siya nung mga complainant. Sabalya et al. Abogado siya ng mga nagpapa-impeach. So, mahirap yun eh. Mahirap yung pag pinaikot ka sa sarili mong kwento. Oo. Mahirap yun eh. Kung nagsisinungaling ka, hindi mo masusundan yung sarili mong kwento. Correct, parang si Gutesa, Marcelino Aplicador, huling-huli mo yung sinasabi ko. Oo, tama ka dyan. Kapag nagsisinungaling ka, mahihirapan ka sa sariling ikot ng kwento mo. Hirapan ka talaga. Pero sa kanya hindi eh, consistent siya eh. Oo, consistent si Gutesa. Kaya nga ako feeling ko totoong nangyari yung kwentuhan between him and Digonggong. Oo. Pero iba lang ang kwento sa kanya ni Digonggong kasi nga mayabang nga yung tao. Si Madriaga pala, Madriaga. Sorry na agad. Tao lang, nadudulas. Tawag dito? Ayun na nga. Oo, si Madriaga. Mahirap mahirap patunayan yung mahirap patunayan yung pagsisinungaling ni Madriaga doon sa sa anggulo nung term sharing. Kasi yun eh, para mapasinungalingan mo yun, kailangan magsalita din si Digong. Asan si Digong? So parang parang walang kwentang diskusyon na mangyayari doon. Kasi wala namang mag-verify, wala mag-validate or parang yung usapan niyan sa authentication ng ng Cabral files wala na mag-authenticate kasi patay na yung nag-authenticate. Pwede mag-authenticate. So mahirap 'yun, mahirap basagin yung kwento na 'yun. Kailangan merong ibang mag-corroborate. Ikwento mo sa karton, sabi ni Heartbreaker. Correct, kwento mo sa karton. Kaya yun. Between Madriaga and Sara Duterte. Mas kapani-paniw. Ito objectively speaking, alam ko naman na ayoko kay Sara. Pero itong sasabihin ko sa inyo, this is really coming from a very objective perspective. Si Madriaga kasi humarap. Oo. So, between Sara and Madriaga, mas may kredibilidad sa ngayon, mas may kredibilidad mas may bigat yung salita ni Madriaga. Kasi, humarap siya. Hindi lang siya humarap. Meron pa siyang judicial affidavit or meron siyang affidavit. Di pa pala judicial affidavit yun. Meron siyang affidavit. So, mas ayan pa. Ito yung pinakamalala. Yung nag-sign siya ng waiver. Oo. Yung nag-sign siya ng bank secrecy waiver. Isa pa yan. Yan ang pinakamalala sa lahat. Kasi, mga kababayan, diyan na, kumbaga, yan ang
kung magpapatunay ng pera na pumasok sa buhay ni Ramil Madriaga. So pag sinabi niya na itong date na to, merong binigay sa akin si Rodrigo Duterte, i-deposit ko ng ganitong araw, yun, lalabas yun doon. Si Sara Duterte, hindi pa humaharap, di ba? Hanggang ngayon. Hindi pa siya humaharap hanggang ngayon. At ako, mga kababayan, pabor sa akin yun. Sige, wag ka nang humarap hanggang Senado. Hayaan mo na yan. Hayaan mo na yan, wag ka nang humarap hanggang Senado. Oo. Kasi habang hindi siya humaharap, at habang hindi siya sumasagot, yun yung malala dyan eh. Habang hindi siya sumasagot ng rektahan sa mga issue, ang papaniwalaan ng mga tao, yung version ni Madriaga. Kasi, between the two of them, si Madriaga ang humarap. Siya ang mas may kredibilidad. Sa ngayon. Sa ngayon, ha? Sa ngayon. So, between Aimee and Sara and Madriaga versus Madriaga, mas paniwalaan ko pa rin si Madriaga. Kasi nga, si Aimee, pinagtatanggol niya yung tao na ayaw humarap doon sa nag-aakusa sa kanya. Which now leads us to a very precarious situation dito kay Aimee. Wag nating kalimutan, mga kababayan, si Aimee will be a trial judge sa impeachment trial. At mukhang nakikitaan na natin si Aimee Bababel ng bias. Bobo rin tong grupo ni Aimee. Sobrang obsessed siya na maging vice-presidente ni Sara Duterte. Pinagtanggol niya, hindi siya nag-isip, senador siya. At kapag pumasa sa Kamara de Representante yung impeachment complaint, pupunta sa kanila sa lamesa nila. So ngayon, kailangan na niyang inhibit. Kasi kita na agad yung bias mo, Bababel. Tatanga-tanga ka kasi, hindi ka nag-isip. Kailangan na niya mag-inhibit. Kasi hindi na siya neutral. Tawagin mo ba naman yung witness ng impeachment trial na sinungaling? Di pinrejudge mo na nga siya. Hindi ka na neutral. Kailangan mo na mag-inhibit. Actually, lahat ng mga senador na nagsasabi na ang impeachment na to ay politika lamang, bla 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 bla, dapat kayo mag-inhibit na kayong lahat. At bago yan, mga kababayan, first time mangyayari yan, if ever, na ide-demand ng prosecution na mag-inhibit ang mga impeachment judges. At ano magiging epekto nun sa botohan ng impeachment ni Sara Duterte? First time yan. Si Senate ang gagawa ng rules dyan eh. Si Senate ang gagawa ng rules dyan. At saka yung yung voting in absentia, yung wala ka doon, pero yung boto mo kasama, anong treatment doon? Is it for the impeachment or against the impeachment? Diba? So medyo kailangan gumawa ng rules diyan. Kailangan i-amend ng Senate yung kanilang impeachment rules para diyan. Kasi feeling ko hindi papayag ang taong bayan, mga kababayan, na magkaroon ng bias na judge sa impeachment trial. Hindi rin papayag ang mga Pilipino na kapag nag-umpisa yung impeachment trial, hindi ka a-attend pero may bigat ang boto mo. Parang hindi yata papayag ang taong bayan doon. So, as early as now, si Tito Sen dapat pinoproblema na niya yan. Kasi mataas ang posibilidad na itong impeachment trial na to tatawid sa Senate. Mataas. Mataas ang posibilidad.
Mm-mm. Mukhang hindi ito pipigilan ng Supreme Court kasi wala silang basis. Lalo ngayon na nailabas na yung ebidensya, unti-unti nang lumalabas ang ebidensya, tapos pipigilan ng Supreme Court. Mga taong bayan naman magagalit sa Supreme Court. Oo. Oo. So, ang nakasulat kasi sa Constitution, 2/3 vote eh. 2/3 vote sa Senate. Of the Senate. Pero, pwede namang i-define niya ng pwedeng i-define niya ng Senate as in 2/3 vote of the trial judges who are present and who has not inhibited from the case. So, pwedeng ganun. So, kung 10 yung natira, o di 2/3 ng 10. Kung 15 yung natira, o di yung 2/3 ng 15. Ganun lang kasi. Hindi 2/3 ng 24. Kasi, ang pangit kasi nun eh. Oo, ang pangit kasi nun eh. Diba? Ang pangit. Parang parang set up. Oo, set up eh. Again, mga babae, nasa Constitution natin, if I'm not mistaken, if I remember, Article 11, Section 3, correctly, so yung the power of impeachment is solely upon the Senate and upon 2/3 vote of the Senate, doon lang may impeach yung official or mako-convict yung official. So, kailangan i-define nila yan. Kailangan i-define ng Senate yan. Yung 2/3. Is it 2/3 of the whole 24? Regardless of their participation? Or regardless of their objectivity? Tulad nung kay Amy. Hindi siya objective. Kailangan niya mag-inhibit. Si Robin Padilla. Si Bato de la Rosa. Si CLTG. So, is it 2/3 ng matitira after disqualification and withdrawal? We don't know. Kailangan gumawa ng rules ang Senado diyan. At sana gumawa sila. Oo. Sana. Ay, naka 6,000 pala tayo today. Shoutout po sa 6,000 na nandito, guys. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. I-click nyo na to ha. Sana yung next topic maka 6,000 din tayo ulit. Oo, kasi usually kapag yung second topic na, nangangalahati yung views natin eh. Natutulog na. But anyway, ayan, click nyo na yung andyan sa baba. Ayan, nakikita nyo sa baba. Ayan, kailangan ko na pala magpalit ng upuan. Ayan, nakikita nyo sa baba. Ayan. Click nyo na yan, guys. Magkita-kita tayo sa ating susunod na live stream. God bless. See you in a bit, guys. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.